umaga mga bata, magdasal tayo. Mika, lead us the prayer. Alright. Bago kayo umupo, kunin nyo muna ang mga basura sa ilalim ng iyong mga lamesa. Very good. So, sino ang absent ngayon? Wala? Magaling. Alright. So, very good kayo ngayon. Palakpak kayo ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Maaari na kayong umupo. Okay, so kahapon, sinong nakaalala sa ating diskusyon or sa ating topic, sa ating lesson kahapon? Sige, Ana. Very good, Ana. Ito ay tungkol sa mabuting asal. So, ano ang pagpapakita ng mabuting asal? Sige, ikaw, John. Very good, John. So, dapat ay maging mabuting tao. So, ngayon, may ipapakita akong litrato, 2 litrato, at gusto ko na sabihin nyo ang anong sasabi nyo sa litrato, okay? Okay, so, ang sa larawan na nasa kaliwa, isang batang nag-uusap. Anong masasabi nyo sa batang ito na nag-abala sa pagsasalita? Sige, ikaw, Leo. Very good, Leo. So, ito ay nagsasalita na walang kumpas. Ikaw naman, Gina. Very good, Gina. So, ito ay gumagamit ng mga salita na nakakapag-usap sa tao. Ano naman ang iyong masasabi sa ikalawang larawan, sa larawan na isa? Ikaw, Milka. Very good, Milka. So, ang bata ay tahimik lang. Ikaw naman, Luna. Very good, Luna. So, ang bata ay nagpapakita ng mabuting asal. Ikaw naman, Lloyd. Very good, Lloyd. So, ang bata ay magalang. So, ano ang masasabi nyo sa ating talakayan ngayon? Sino makapagsasabi sa ating talakayan ngayon? Ikaw, Jaya. Ito ay tungkol sa paggalang. Magaling. Ano naman? Ano pa? Ikaw, Princess. Ang pagrerespeto. So, ang talakayan natin ngayon ay pinamagatang pagpapakita ng paggalang sa kapwa. Basahin nyo ulit. Magaling. So, bago tayo tumalakay sa ating diskusyon ngayon, pakibasa sa ating layunin sa araw na ito. Okay, mga bata, sabay-sabay. Magaling. So, dapat ay sa huling or pagkatapos ng ating diskusyon or sa ating aralin ay matutunan nyo or makukuha nyo ang ating layunin. Okay? So, ang pagpapakita ng paggalang sa kapwa ay napakahalaga. Ito ay nagsisilbing gabay or ito ay nagsisilbing daan para magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon o relasyon sa ibang tao. At paggalang sa kapwa ay nagpapakita ng mahalaga sa atin at sa ibang tao. Ilan sa mga paraan ng paggalang ay paggamit ng opo at po. Ginagamit nyo ba ito sa inyong mga tahanan? Very good. Sinong sinasabihan nyo ng po at opo? Ikaw, Ana. Lolo at lola mo? Ikaw naman, Leo. Mama at papa. Ano naman ang ating mga ate at kuya? Sasabihan ba natin sila ng po
po at opo? Very good. So, sasabihan pa rin natin sila ng po at opo dahil sila ay ating nakatatandang kapatid. Okay? At ilan sa pagpapakita ng paggalang sa kapwa ay pagkikinig ng mabuti. So, sa larawan na nasa kaliwa kanina na nag-aabalang nag-uusap, anong masasabi nyo sa kanya? Siya ay nag-uusap, di siya nakikinig. Ano naman sa larawan na nasa kanan? Siya ay nakikinig. So, nagpapakita siya ng paggalang sa kapwa. Dahil ang pakikinig sa taong nag-uusap sa atin ay isang halimbawa ng paggalang. Okay? At ang ibang paraan ay pagbibigay daan. Halimbawa sa daan na maraming mga tao sa daanan. Magbibigay tayo ng space or daan para makadaan sila. At ang paraan naman ay paggagabay sa mga tao, sa mga nakatatanda para makatawid sa kalsada. Okay? At sa pagsunod sa tamang pagkakasunod or sa mga rules dito sa paaralan, yun ay halimbawa ng paggalang. So, dapat kayo ay sumunod sa ating mga rules dito, sa ating mga batas, sa ating paaralan para tayo ay matawag na magalang. Okay, may dalawang litrato ako dito na nakikita nyo. Sinong makapagbabasa sa isang litrato na nasa kanan? Ikaw, Lindsay. Very good, Lindsay. So, anong masasabi nyo sa litrato? Ang bata ay naggagamit ng po at opo. Ikaw naman, Leo. Pakibasa naman sa isang picture. Maraming salamat, Leo. So, anong masasabi nyo sa picture na binasa ni Leo? Ikaw, Vincent. Very good, Vincent. Ang bata ay nagmamano. So, ang pagmamano ay isa rin sa paraan para sa paggalang sa ating kapwa. For example, kung kayo ay uuwi galing dito sa paaralan, dapat kayo ay magmano sa inyong mama, sa inyong papa, sa inyong lolo at kuya dahil ito ay ang pagpapakita ng paggalang sa kanila. Sino ba dito ang nagmamano? Konti lang. So, dapat ngayon, starting ngayong araw na to, dapat kayo ay magmamana na. Okay? Pag uwi nyo galing dito at pag alis nyo sa inyong bahay, paingon dito sa paaralan or kahit saan man kayo galing or kahit saan man kayo patungo, ay dapat magmano kayo sa inyong mga mama, papa at mga lolo at lola. Okay, class, para malaman ko kung naintindihan nyo ba ang ating tinalakay tungkol sa ating aralin, ay may gawain tayo na dapat nating gawin. So, ito ay 3 gawain at dapat kayo makinig. Okay? So, kapag magalang ang kilos, sabihin nyo magalang po. Kapag hindi naman, sabihin nyo hindi po magalang. Okay? Natindihan nyo ba? Okay, so ang unang kilos ay ang bata ay nagbubukas ng pinto para sa iba. Ito ba ay magalang o hindi? Magaling. So ito ay magalang. Anong sasabihin nyo? Magaling. So ikalawang kilos naman. Sumigaw ang bata habang may kausap ang guro. Magaling. Ito ay hindi magalang. Bakit? Ikaw, Mika. Kasi ay sumisigaw ang bata habang may kausap ang kanyang guro. So, ito ay hindi talaga pagalang. Anong magagawa nyo para ito ay maging magalang? Ikaw naman, Ayla. Very good, Ayla. So, dapat ay ang bata ay
hindi sumigaw, at yun bang makinig siya sa kanyang guro, or hintayin niya na ang guro ay matapos sa pag-uusap sa kanyang kausap bago siya makipag-usap sa guro. Magaling. Ang ikatlo naman ay ginamit ang po at opo sa pagkipag-usap sa lolo at lola. Ano ito? Magaling. Ito ay magalang. So, anong only ba lolo at lola lang ang ating sasabihin ng po at opo? Ano naman ang ating mga mama at papa, ating kuya at ate, or nakakatatandang tao, or kapwa sa ating paligid, or sa ating komunidad? Magaling. So, dapat ay gumamit tayo ng po at opo kahit hindi natin ito kamag-anak, hanggat ito ay nakakaedad or may edad na sa atin, ay dapat sabihan natin ang po at opo. Okay? Okay, palakpakan ninyo yung mga sarili. Nakaintindi kaya talaga kayo sa ating aralin ngayon. Ngayon, may gusto akong sagutan niyo sa isang buong papel. Okay? Ito ay tatlong tanong na dapat niyong sagutin. Okay? So, dapat ay isulat niyo ang tanong at ang inyong sagot sa isang buong papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Tapos na ba mga bata? Alright, so pwede na ninyong ipasa ang inyong natapos na gawain sa harapan. Okay, so para naman sa inyong assignment or sa inyong aralin or sa inyong gagawin sa inyong bahay, ay gusto ko kayong gumuhit ng isang sitwasyon sa bahay o paaralan kung saan nagpapakita ka ng paggalang sa ibang tao. Naiintindihan ba mga bata? Ano ba yung mga example or mga halimbawa sa pagpapakita ng paggalang? Ikaw, uno. Very good. Ang magmano or magmano sa ating nakakatanda ng kapwa. Ikaw naman, Leia. Very good. Ang paggamit ng opo at po. Ikaw naman, Chisa. Very good. Ang pagbibigay daan or paghihintay. Okay? So, ang paghihintay ay isang halimbawa rin ng pagpapakita ng paggalang. Okay, so ngayon class, sino makapagsasabi kung ano ang natutunan ninyo sa ating diskusyon sa araw na ito? Ikaw, Mila. Very good, Mila. So, ang pagpapakita ng paggalang ay napakahalagang gawain bilang tao dito sa ating komunidad. Ano pa? Ikaw naman, Gina. Magaling, Gina. So, ang pagpapakita ng paggalang ay pagpapakita rin ng mabuting asal. Ito ay pagrerespeto at pagpapakita ng pagpapahalaga ng kapwa. Ano pa? Sige, Mika. Ang paggalang ay pagmamano at pag-upo-topo. Very good. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili, class. Naintindihan nyo talaga ating talakayan ngayon. So, maaari na kayong tumayo. Dito nagtatapos ang ating diskusyon. Gusto ko kayong magdasal tayo. Ikaw, Mila. Ikaw ang manguna sa pagdadasal. Amen. So, goodbye mga bata. Goodbye. Maaari na kayong